May tuturing po ng inyong lingkod, dahil tayo po ay nakasubaybay sa galaw ng ating Senado, lalo na ho itong papalapit ng impeachment trial, na nabigo ang majority under Senate President Alan Peter Cayetano, na makumbinsi niya ang dalawang senador na nag-abstain o naging independent o hindi bumoto no nakaraang kudita laban kay Soto. Yan po ay sa katauhan ni dating Senate President, dating Majority Leader, veteranong Senador Mig Zubiri. Dahil si Zubiri po ay nanindigan na siya ay sa minority sasama at hindi sa grupo ni Cayetano. Ayan po. Kaya bigo si Alan dyan. Ito pa yung pangalawa, mas matindi rin ito. Inuperan pala ng napakagandang posisyon, pero nanindigan si Senator J.B. Ejercito. May paninindigan pala itong mamang ito. Akala nyo ino-offer sa kanya maging majority leader ng Senado? Mataas pong posisyon niya. Senate Majority Leader. Siya yung mangangasiwa sa lahat ng mga trabaho ng Senado. Kapalit na siya ay sumama kay Cayetano, pero tinanggihan. Siya daw ay mananatiling independent sa ngayon, pero siya ay sasama, patungo siya sa grupo ng oposisyon. So parang matinding, parang hinubaran ng harap-harapan ni Ejercito at saka ni Zubiri itong grupo ni na Cayetano at kanyang kasamahan. Kasi dun po sa pagkukudita ni Cayetano noong nakaraang linggo, 13-9-2 ang score dyan eh. Di ba? Siyam yung grupo ni Soto, dalawa yung nag-abstain niya, si Zubiri at saka Ejercito. Pero sa kanilang pagbabalik kahapon sa Senado, yan ang nangyari. Hindi sila mananatiling tahimik, pumosisyon na sila. Isipin mo, inopera ng ganon. So ang lumalabas ngayon na yung ginawa ni Cayetano ay talagang nag-offer siya ng kung ano-anong mga sensitibong posisyon as chairman ng mga komite para kanyang makuha ang majority. Dahil yung si Ejercito ay inopera na napakataas na posisyon. Halimbawa yon, pero hindi tinanggap. So yung mga tumanggap in favor of Alan Cayetano, malamang may magandang posisyon sa mga pagiging chairman ng komite. Na kung di ako nagkakamali, doon sa oposisyon, sina Ontiveros, Bam Aquino, Tulfo, at saka Lacson, nawala na ng posisyon. Kinuha na kaagad ng mga bagong kaalyado ni Cayetano. So, matindi ang personalan, politika, personalan dahil sa posisyon, politika dahil sa kanilang mga agenda. Yan ang nangyayari sa akin pong observation at opinion. Kaya po, nung nakaraang mga araw na banggit natin na parang walang pakinabang kay Zubiri at saka JB, pero mula nang siya po ay manindigan kahapon, ayun, maganda yung kanyang ginawa. Dahil hindi sila natiling nanahimik, sila'y pumosisyon kung saan sa tingin nila, sa kailang pananaw, kung saan sila karapat-dapat at sino karapat-dapat nilang samahan. Mas pinili nila, sa tingin nila karapat-dapat, na suportahan ang ayon ay oposisyon, grupo ni Ping Lacson at saka ni grupo nitong sina Soto. Nandyan yung magkapatid na Tulfo, nandyan si Gatchalian, nandyan si Ontiveros, Aquino, Pangilinan, yan po yung grupo ngayon. So napakalit ng diferensya. Nabanggit ko na doon sa isang video, halos isa na lang ang pagitan. Kasi 13 yung grupo ni Alan, yung isa naman ni at-large, nawawala, magiging wanted pa yan. Kasi tinuring na nga ng ICC na wanted si Bato. Dito naman sa atin tinuturing na takas sa batas. Pugante na rin. O di ba? Ang deklarasyon ng ICC kay Bato, wanted. Ang deklarasyon naman ng gobyerno, takas sa batas. Si Bato. So wala na, 12 na lang sila. Tapos itong kabila, 11. Dalawa na lang ang pwedeng manindigan. Kung halimbawa ayaw nila kay Cayetano, dalawa na lang ang babaliktad dyan. Babalik ang liderato. Anyway, yan ho ay internal problem sa Senado, pero meron niyang epekto sa kanilang performance, paninindigan, at yung inaasahan ng taong bayang sila'y senador ng Republika
hindi senador ng political party lang o ng iisang pamilya. Ay, di ba? Talagang kaabang-abang ang galaw nila, ha? Hindi ho pwedeng hindi sila pag-uusapan kasi yung mga public official, senador ng Republika ng Pilipinas. Lalo na kung papalapit na nga po ang impeachment trial. Kahit papaano natuwa yung team prosecutors ng Kongreso dahil napabilis, kagad-agad nanumpa ang mga senador judge bilang senador judges. Tuloy-tuloy na po ang paghahanda. Pinadalhan na po ng pinagkukomento, pinagsusumite, binigyan na ng sapat na tamang impormasyon ng Office of the Vice President na ang article of impeachment laban sa kanya ay nasa Senado na. At nagkumbina nga po ang Senado. Ayun ho yung medyo mabilis-bilis na galaw. Sana tuloy-tuloy na yan. Okay? Dahil ang sa pantahan ng iba baka daw pag mula nung mag-take over itong oposisyon na naging majority ngayon, baka daw ibaliwala yung article of impeachment. Mukhang hindi naman po. Patunayan nga, buo na nanumpa na kagad sila. 22 senador ang nanumpa kaagad. Yung dalawa, yung isa wala, si Batoy o kung sino yung absent. Pero at least majority na. Kaya alam mo naman ho, laging numbers game. 50% plus 1, may quorum, legal ang business. Kaya hindi kailangan ng 24 everyday na present yan. Pero ang pagkukombine, dapat talagang nandun lahat. Pero mayroong wala Pero pag nagkaroon na ho ng actual trial, dapat lahat ng senador nandun. Ang hindi dadalo ng personal sa actual trial, paano ka magiging judge kung hindi mo alam yung nangyayari? Hindi pwedeng nabasa mo lang sa dyaryo, nadinig at napakinggan sa mga social media at radio, television. Hindi pwedeng maging judge ang ganun. Dapat inaral, nakatingin sa dokumento. Kung hindi man nag-participate sa question and answer sa both prosecutors and defense counsel, dapat ay personal appearance yan sa harap ng publiko, sa harap ng taong bayan. Ang pagiging senador, judge, ayun, di ba? Yun lang po. Di tayo nagmamagaling. Lahat for information, for education ang ating mga topic dito. Yung magagalit, baka hindi alam nila ang ibig sabihin ng ating mga binabalita. Kung kayo magagalit, baka kaalyado kayo ng mga sarado ang isip. Okay, nagagalit sa akin, mga grupo kayo ng mga troll. Expected na yan kasi ang troll yun ang trabaho. Bumanat na bumanat, wala sa lugar, malayo sa topic, irrelevant ang mga comment. Ayan, yan yung mga troll. Ayaw kayong gagaya ron kasi hindi ho nakakadagdag ng kaalaman at information yun. Ay ako, ang gusto ko, tinihikayat ko kayo, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo ng mga Pilipino. Education, kaalaman. Okay? Sa nangyayari, sa loob at labas ng ating gobyerno, yan ay nakapagpapatalino. Diba? Kaya please like, subscribe and follow.